Noon, may isang batang lalaki sa syudad. Ang pangalan niya ay Juan. Mahilig siyang maglaro ng lobo. Isang araw, naglalaro siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpustahan sila. Kung sino ang lobong may pinakamataas ay siyang mananalo. Bumili ng asul na lobo si Juan sa isip na ito ang pinakalilipad ng mataas dahil asul ang langit. Pagbilang ng 3, pinakawalan nila lahat ng lobo. Lahat ng kanilang lobo ay umakyat pataas. Ngunit nalungkot si Juan nung nakita niya na hindi pinakamataas ang lobo niya. Umuwi siya na mabigat ang damdamin. Kinabukasan, pumusta muli ang mga bata. Bumili naman si Juan ng pulang lobo dahil ito yung pinakamataas kahapon. Nang pinakawalan niya ang lobo, nalungkot muli si Juan dahil hindi naman ito yung pinakamataas. Dismayado siyang umuwi. Sa ikatlong araw, pumusta uli silang magkakaibigan. Gusto talaga manalo ni Juan ngayon. Ngunit hindi niya alam kung anong kulay ang kanyang pipiliin. Hindi niya alam ang aabot ng pinakamataas. Naguguluhan si Juan. Nilapitan niya ang manlolobo at tinanong, "Maaari ko po bang malaman kung anong lobo ang lilipad ng pinakamataas ngayong araw na to? Pula ba? Dilaw? Berde o asul?" Ngumiti ang manlolobo kay Juan at sinabing, "Nako, hindi ang kulay ng lobo ang nagpapasya kung gaano kataas ito lilipad. Ang pinakaimportante ay ang kung anong nasa loob nito. Ang lobo na may pinakamaraming gas at ang pinakamagaang gas ang siyang lilipad ng pinakamataas." Binigyan ng manlolobo si Juan ng lobo ng may mas maraming gas kaysa sa iba. Noong araw na yun, nanalo si Juan at umuwi ito ng may ngiti sa labi. Moral: hindi dahil sa kulay ng balat, yaman o pananalig nakasalalay ang pagbangon sa buhay. Kung hindi dahil ito sa kanyang pag-iisip, kumpiyansa at katangian ng isang tao. Noong unang panahon sa isang bukid, doon nakatira ang isang inahing manok kasama ang 4 niyang sisiw. Sa 4 na sisiw, pula ang pinakauna. Ito ay masigla at maligalig. Siya ay responsable at masipag sa gawaing bahay. Ang pangalawang sisiw ay madaldal naman. Madalas niyang kinakausap yung ibang mga hayop sa bukid at nakikipaglaro. Ang pangatlong sisiw naman ay maalaga sa kanyang itsura. Hindi siya nagtatrabaho. Sa halip, binubuhos niya ang kanyang oras sa pag-ayos ng kanyang mga balahibo at kuko. Ang pinakahuling sisiw ay antukin. Kahit saan man siya, ay palaging natutulog. Araw-araw sinasamahan ng pulang sisiw ang kanyang inahin para makakuha ng butil at buto na kakainin. Humingi sila ng tulong sa ibang mga sisiw ngunit walang gustong tumulong. Masyado silang abala sa kanilang sariling ginagawa. Ang pulang sisiw at ang inahing manok ay lumabas kinaumagahan. Nagtanim ng butil, nag-ani ng mga pananim at dinala ito sa bigasan upang gumawa ng harina para sa tinapay. Noong nakauwi na ang inahin at ang pulang sisiw sa kanilang tahanan, dala ang mga butil at tinapay. Dali-daling pumunta ang mga sisiw sa kanila at kinain ang dala nila. Nagpatuloy ito ng ilang linggo. Araw-araw ang inahing manok at ang pulang sisiw ay nagtatrabaho habang ang ibang sisiw ay kumakain at nagsasaya lamang. Lumaki na ang mga ito, ngunit wala pa ring pagbabago. Nakita ito ng inahing manok at nalungkot. Nakita ito ng panganay at pinuntahan ng kanyang ina. "Ina, kahit na ikaw ay malungkot, walang magbabago. Kailangan nating maghanap ng solusyon para sila ay magbago." "Tama ka anak, ngunit ano ang magpapabago sa kanila? Mayroon akong idea." Sinabi niya ang plano niya sa kanyang ina. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, sila ay umuwi nang walang dalang pagkain ng 3 araw. Nagutom ang ibang inahin dahil walang pagkain. Nakasanayan na ng pangalawang inahin na makipag-usap sa ibang hayop. Pero dahil sa walang makain, nawalan ito ng gana. Sa sobrang gutom ng pangatlong inahin, hindi na niya naalagaan ang kanyang mga balahibo. Sa ikatlong araw,
Hindi na sila makatulog dahil sa sobrang gutom. Hinintay nila ang kanilang ina na makauwi na may dalang pagkain. Nang nakauwi ang ina sa kanilang tahanan, nagmakaawa ang tatlong anak niya na bigyan sila ng pagkain. Ako lang at ang iyong ate ang kumikilos dito. Hindi sapat na kaming dalawa lang ang nagtatrabaho. Kapag kayo ay sumama, mas magiging madali ang trabaho. Kaya simula bukas, sasama kayo sa amin. Sinabi ito ng inahing manok at binigyan sila ng maliliit na piraso ng tinapay. Simula noon, ang tatlong sisiw ay sumasama na sa kanilang ina para magtrabaho para sa pagkain. Isinantabi nila ang kanilang katamaran at nagsimula magtrabaho at naglagay ng pagkain. Natuwa ang inahin sa pagbabago na nakita niya sa kanyang pamilya at ang pulang sisiw ay natuwa na kasama na niya magtrabaho ang kanyang mga kapatid. Moral, maging responsable. Maraming magandang mangyayari kapag ikaw ay magsisipag. Noong unang panahon, mayroong hari at reyna. Naghintay sila ng napakatagal para magkaanak at sa wakas, pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng sanggol na babae. Inalagaan nila at pinuno ng pagmamahal ang kanilang anak. Kasama ng hari at reyna ay ang kapatid ng hari na si Boris at ang asawa niyang si Shabina na masamang mangkukulam. Mayroong masamang plano sina Boris at Shabina na kunin ang trono. Araw-araw pakiramdam ko lumalayo sa akin ang trono at hindi na ito mapapasa akin. Kapag nagpakasal ang prinsesa, siguradong kukunin ng asawa niya ang trono. Ikaw ang magiging hari at makakakuha ng trono. May plano ako para dito. Tinanggap ni Boris ang sinabi ng kanyang asawa. Pinuntahan niya ang prinsesa para makipag-usap at dinala niya ito sa tagong lugar. Napansin ni Alfred, kapatid ng reyna, na naglalakad kasama ni Boris ang prinsesa. Nagduda si Alfred sa kinikilos ni Boris at sinundan nito. Inoobserbahan niya si Boris kung paano niya kinakausap ang prinsesa nang biglang sinabunan ni Shabina ng pulbo ang prinsesa. Bigla siyang naging isda at bumagsak. Nakita ito ni Alfred at dali-daling tumakbo at kinuha ang isda papalayo. Nagalit si Alfred kina Boris at Shabina. Naisip ni na Shabina at Boris na kailangan nilang patahimikin si Alfred. Kung hindi, malalagot sila sa hari at reyna. Kaya ginamit ni Shabina ang kanyang salamangka para hindi makasalita si Alfred at para hindi niya magalaw ang kanyang mga daliri. Bagamat alam ni Alfred ang nangyari, hindi niya ito masabi kahit kanino. Wala siyang magawa para matulungan ang prinsesa. Dinala ni Alfred ang isdang prinsesa sa aquarium sa loob ng kwarto ng reyna. Hindi mahanap ng reyna ang kanyang anak at ang kanyang kapatid ay hindi makasalita at makapagsulat. Siya ay nalungkot at pinuntahan ang kanyang hari at sinabi ang kanyang nararamdaman. Sa oras na iyon, sinubukan ni Alfred na sabihin sa hari at reyna ngunit di niya magawa. Maraming araw ang lumipas at wala siyang magawa. Araw-araw, pinapakain ni Alfred ng mga isda kasama ang isdang prinsesa. Bakit palagi kang inaalagaan na maigi ni Alfred at hindi kami? Bakit hindi kami tinitignan ni Alfred na may kasamang pagmamahal tulad mo? Si Alfred lang ang nakakaalam na ako ang prinsesa, kaya niya ako inaalagaan. Pagkatapos naming makita kung paano kanya inalagaan, sa tingin namin gusto ka niya. Oo. Tingnan mo iyon. Nag-aayos na naman siya ng isang magandang aquarium para sa'yo. Nakita ng ibang isda ang bagong aquarium na ginagawa ni Alfred para sa prinsesa. Naintindihan niya na baka malungkot ang prinsesa kaya nilipat niya rin ang ibang isda dito. Nakita niyang masayang lumalangoy ang prinsesa at natawa ng lubos si Alfred. Lumipas ang ilang mga araw, nakita ng reyna kung gaano kadala si Alfred na nasa aquarium at inaalagaan ng mga isda. Madalas malungkot ang reyna, ngunit kapag nadaraanan niya ang aquarium, siya ay natutuwa at nakakalimot panandali. Isang araw, dumating ang pari sa Raj Mahal. Ang pangalan niya ay Bhairavanda. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang reyna na nakikipaglaro sa mga isda. Kailan ba naging isda ang prinsesa? Alam mo ba ang isda na iyon ay ang prinsesa? Ano? Totoo ba? Si Shabina lang ang may kakayahang gawin isda ang prinsesa. Dalhin ninyo agad siya dito. Nagalit ang pari at pinaligiran ng mga tao sina Shabina at Boris. Ibinalik sa tunay na anyo ng pari ang prinsesa.
Hindi lang ako ginawa na isda ni Shabina. Ginawa niya rin na hindi makapagsalita at makapagsulat si Alfred. Ginawa niya ito upang hindi ninyo malaman ang katotohanan. Ibinalik ng pari ang kondisyon ni Alfred. Ikinulong ng hari at reyna sina Boris at Shabina panghabang buhay. Natuwa ang hari at reyna at inasikaso ang kasal ni Alfred at ang prinsesa para maging masaya panghabang buhay.